Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jaime Borbe, shoutout kay Sky. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Let you go. Why? Beauty. I advise you not to struggle pointlessly. If I were you, I would just close your eyes and enjoy it. You bastard. This is a famous store. How dare you miss around here? Do you want your life? What about famous stores? I don't dare mess around in famous stores. Tawa ka ng tawa. I'm going to touch you. Do you dare to tell the famous store? Don't blame me for not reminded you. If you go, haha, I'll be in trouble. It's just your life. It doesn't matter. But what about you? If you able to leave your reputation be? Ikaw, halatang galit yung babae, malamang na hindi niya akalain na ang kabilang partido ay magiging napakawalanjiya. Ngunit tama ang taong iyon, lahat ng tao dito ay isang taong may katayuan, at ganoon din sa kanya. Sa madaling salita, maganda siya, at may pera at katayuan ang kanyang pamilya. Ang hindi ko nais na sabihin ay siya ay naging matamis na anak ng langit, ang anak ng phoenix mula nang siya ay isilang. Para sa gayong tao, ang magiging asawa ay malinaw na magiging pinakamahusay sa mga lalaki. Ngunit kung mabubunyag ang iskandalo ng pagiging nilabag, ang kanyang buhay ay hindi lamang direktang masisira, ngunit ito rin ay hindi maiiwasang bumagsak at babagsak sa ilang antas. Sa katunayan, minsan mas pinapahalagahan ng mayayamang pamilya ang reputasyon, kaya malaki ang posibilidad na direktang masira ito. Hindi lang siya makakahanap ng mabuting asawa, bumagsak din ang katayuan niya sa pamilya. Kung gusto mong itanong kung bakit alam na alam ni Han Sanchen, hindi ba dahil bumagsak ang status ni Su Yingxia dahil sa kanyang manugang? Manugang lang ito, kung siya ay ginahasa, ito ay mas hindi maiisip. Sa makatuwid, upang tamaan ang ahas ng 7 pulgada, ang taong ito ay kailangang sabihin na nahawakan niya ang sakit na punto ng kalaban. Hindi napigilan ni Han Sanchen na mapangiti ng mahina sa kanyang puso. Hindi nakakagulat na ito ay isang sikat na tindahan, kahit may mga taong gustong gumawa ng krimen, may pa rin. Hindi niya piniling gumawa ng anumang ingay, ngunit patuloy na nanatili at nakikinig ng tahimik upang makita kung paano bubuo ang sitwasyon. Little beauty, sundin mo lang ako, I will make you feel comfortable, ngumiti ng walang hiya ang lalaki. Asshole, do you really think you've got me? Hindi ka ba natatakot na gantihan ka ng pamilya ko? Malamig na sigaw ng dilag. Your family is coming to take revenge on me. This is indeed a good method, however, you may not know who my family is, let alone who is behind my family, malamig na tawa ng lalaki. Sino ang pamilya mo? My surname is Cao. If you have the guts, you can come and take revenge on me, but don't blame me for not reminded you. Ang lalaki ay walang pakialam at tila nakumbinsi ang babae, sa kapangyarihan ng iyong pamilya, maaari mo ngang ibigay sa akin ang aking pamilya na nagdulot ng kaguluhan, ngunit ang resulta ay walang iba kundi isang talo-talo na sitwasyon. But this is just the surface. Our Cao family now has various backers behind US. Among them, some of them have purchased God-level techniques, so, are you sure gusto mong makipaglaro sa amin? Pagkarinig nito ay halatang tumahimik ang babae. Maraming tao ang nakarinig tungkol sa mga kasanayan sa antas ng Diyos. Natural, alam na alam din niya kung gaano kalakas ang pamilyang may ganitong mga kasanayan sa hinaharap. Mahirap nang ang harapin ang isang pamilya na ang lakas ay katulad ng sa kanila, kung may isa pang pamilya na may kasanayan sa antas ng Diyos, sila ay ganap na mawalan ng swerte. Ano ba, hindi ka na nagsasalita? Alam mo namang mantes ka lang na nakaharang sa sasakyan, kaya masyado mong tinatantya ang kakayahan mo.
Nang makitang hindi siya nagsasalita, biglang ngumisi ang lalaki, kung ganoon, mag-enjoy ka. Lang. Pagkarinig nito, gumalaw si Han Sanchen at naging isang itim na anino na tumatakbo ng diretso sa kailaliman ng eskinita. Nang magpakita siya, nakarating na siya sa sulok ng eskinita, kung nasaan ang lalaki at babae. Ang layunin ng mga pagsasanay sa antas ng Diyos ay upang bigyan ang mga tao ng kakayahang protektahan ang kanilang sarili, o iba pang mga bagay, ngunit hindi ito kailanman ginagamit para sa pang-aapi. Malamig na sigaw ni Han Sanchen. Sa harapan niya, may isang lalaki na dinidiin ang isang babae sa sulok. Dahil sa pakikibaka, ang damit ng babae ay napunit, na nagpapakita ng malaking bahagi ng balat na puti nyebe. Muli niyang tinitigan ang magandang babae, mayroon siyang kakaiba ngunit nakakaakit na mukha mula sa ibang bansa, kahit ang isang tulad ni Han Sanchen na sanay makakita ng magagandang babae ay hindi napigil ang sumulyap pa sa kanya. Ang lalaking kaharap ng magandang babae ay bihis na bihis, at mukha siyang mayaman sa unang tingin. Nagulat muna siya sa biglaang pagsulpot ni Han Sanchen, at pagkatapos, pagkabalik sa normal, agad siyang sumimangot sa kawalan ng kasiyahan. Who the hell are you? Umalis ka dito, or else I'll make you walk around without food. Han Sanchen smiled disdainfully, ito ay isang sikat na tindahan, at ang mga tao na pumupunta dito ay alinman sa mayaman o marangal, ikaw ba ay baliw? Natatakot ka bang makasakit ng mga tao na hindi mo dapat masaktan? Sinulyapan niya si Han Sanchen at nakita niyang nakasuot ng ordinaryong damit si Han Sanchen at medyo bata pa siya. Ang pinakamahalagang bagay ay medyo hindi pamilyar ang lalaking ito, kaya agad niyang hindi pinansin si Han Sanchen. Alam mo rin na sikat na tindahan ito, at alam mo rin na mayaman o maharlika ang mga tao dito. Tapos alam mo ba na baka hindi mo sinasadyang masaktan ang isang taong hindi mo dapat masaktan? Kung tutusin, napakalinaw ng dahilan kung bakit niya pinili ngayon na kumilos, wala talaga siyang lakas ng loob na gawin yon dati. Tapos dito, bagamat may gap sa lakas ng bawat isa, hindi naman masyadong malaki. Sa makatuwid, ang padalos-dalos na pagpukaw sa sinuman ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Pero iba na ngayon, ang kanyang nakatataas ay nakakuha ng kasanayan sa antas ng Diyos. Ang ibig sabihin niyan ay tuluyan na nilang mapapabagsak ang iba. Matagal na niyang pinapansin ang kakaibang kagandahang ito at sinuri ito, alam niya na wala sa mga puwersa sa likod niya o sa mga puwersang nakapaligid sa kanya ang nakakuha ng mga kasanayan sa antas ng Diyos. Sa makatuwid, nang walang anumang pag-aalala, direktang kumilos siya. Talaga, sabi ni Han Sanchen, pero sayang naman, bata pa ako, kaya minsan reckless ako, basta may ayaw ako, kikilos ako, at madalas na reckless ako sa kahihinatnan. Panipi, you brat, so you have to take care of other people's business. Marahas na sabi niya, ngumiti si Han Sanchen, so ano? Fuck you, tumayo ang lalaki at sinimulang salakayin si Han Sanchen. Hindi man lang natakot si Han Sanchen at tinignan lang siya ng walang pakialam. Ang ganitong uri ng maliit na bagay, kung wala na, maaaring tamaan siya ni Han Sanchen nang hindi man lang ginagalaw ang kanyang mga kamay, ni hindi niya kilala ang kanyang ina. Kamatayan sa korte. The next second, the guy rushed directly towards Han Sanchen. Ngumiti si Han Sanchen ng mapanlate, tumabi, at itinaas ang kanyang mga paa. Boom! Nagkaroon ng malakas na ingay, at ang tila malakas na opens iba ng lalaki ay agad na natalo, at siya ay nahulog sa lupa na parang tanga. Galit siyang umungol, hindi nasisiyahan, at tumayo para sumugod muli patungo sa Han Sanchen. Nakakita ng masama, ang kakaibang dilag ay nagmamadaling sumigaw, mag-ingat ka. Huli na ang lahat para sabihin iyon, pero maya-maya, tumayo na ang lalaki. At sa isang kisap mata, hahampasin na niya ng isang suntok si Han Sanchen. Nasnap, ngunit nang ang kamao ay wala pang kalahating metro ang layo mula sa Han Sanchen, isang maliwanag na sampal ang tumama sa kanyang mukha. Medyo natigilan yung lalaki sa sampal, at ang buong galit niyang mukha ay puno ng hindi makapaniwala at hindi niya maintindihan ang nangyayari. Siya, buo ang paniniwala niya na ang suntok niya, dahil sa snake attack, ay tiyak na magpapagulo kay Han Sanchen, gayunpaman, nasa kalagitnaan pa lang, sinampal siya ng malakas sa mukha. Wala siyang klase ng kapangyarihan na inaakala niyang sasampalin, ngunit ang kakaiba ay sapat na ang kapangyarihan upang paikutan ang kanyang utak, at siya ay ganap na natulala sa lugar. Ako,
Sa sumunod na segundo, pakiramdam niya ay umiikot ang mundo, at ang kanyang katawan ay umiindayog mula sa gilid hanggang sa gilid dahil hindi siya makatayo sa kanyang mga paa. Pagkatapos, nadapa siya at diretsong bumagsak sa lupa, nagtagal siya roon bago siya unti-unting gumaling. This is not a fucking slap, para itong pamaypay ng bundok sa kanyang mukha. Sa oras na ito, dahan-dahan ding lumakad si Ivory. Nagmamadali si Han Sanchen na iligtas ang mga tao, kaya binilisan niya at sumugod. Wala siyang pakialam, hindi siya nag-aalala kung ano man ang mangyayari kay Han Sanchen, kaya dahan-dahan siyang naglakad sa daan. Pagkakita kay Ivory, biglang nanambalik ang sigla ng lalaking na sample na walang malay. Good guy, anong swerte mo ngayong gabi? Sabay na nagpakita ang dalawang dilag. Damn it, you dare to hit me. Kilala mo ba kung sino ako? Sa dalawang dilag na sumusuporta sa palabas, bigla siyang nakaramdam ng lakas ng loob. Kailangan niyang mabawi ang kanyang pwesto sa harap ng dalawang dilag. Ngumiti si Han Sanchen, then tell me who you are. Makinig ka ng mabuti, ako ang pinakamatandang young master ng Cao family, at ang pangalan ko ay Cao Tian. Cao Tian. Han Sanchen smiled disdainfully, bakit hindi mo ako tinatawag na Cao Di? Sorry, hindi ko siya kilala. Hindi mo ba ako kilala, Cao Tian? Tapos kilala mo ba yung Zhou family? Pamilya Zhou. Nakasimangot si Han Sanchen, Zhou yung ang pinag-uusapan mo. Ang Panginoon ng pamilyang Zhou nakakabisado lang ang mga kasanayan sa antas ng Diyos. Fuck, I thought you were a fucking fool. I didn't expect you to be that fucking stupid. Yes, it's Zhou Yung, the master of the Zhou family. Nang makitang kilala ni Han Sanchen ang Panginoon ng kapangyarihan sa likod niya, mas naging mataas ang loob ng lalaking ito. The Cao family, are the subordinate family of the Zhou family. My family is not talented. Haha, my dad is just brother-in-law with Zhou Yung, and the eldest lady of the Zhou family is just my tita. Naniniwala si Cao Tian na kahit sino ay matatakot o may inggit sa Zhou family name at sa katotohanan na sila ay may kaugnayan pa rin sa isa't isa. So pamangkin ka ni Zhou Yung. Malamig na tumawa si Han Sanchen, hindi ka ba masyadong naglilibot para ipakita na may malalim kang relasyon sa pamilyang Zhou? Madaling kausap, pero katamtaman lang, he smiled proudly, ngayon marunong ka nang matakot. Paano mo nakikita na natatakot ako? Natatawang sabi ni Han Sanchen. Humph, matigas pa rin ang ulo mo. Malamig na sabi ni Cao Tian, huwag mong sabihing hindi kita bibigyan ng pagkakataon, walang silbi ang paghingi ng tawad kung sinaktan mo ako, kaya, ibigay mo na lang itong babaeng katabi mo para matulog ngayon, for one night. I will pretend that today's incident never happened, otherwise. Tumikim si Han Sanchen, ano pa ba? Kung hindi, sasabihin ko agad sa tito ko na hindi ka magtatapos ng maayos kapag na-offend mo ang pamilya Zhou. Pagbabante niya, pero walang sinabi si Han Sanchen, pero, nagsalita ang exotic na kagandahan sa tabi niya. Sir, mas mabuting umalis ka na agad, napakalakas na ngayon ng pamilya Zhou. Hindi lamang ito nakakuha ng mga kasanayan sa antas ng Diyos, ngunit kamakailan ay naging napakalapit din ito sa taong nagbebenta ng mga kasanayan sa antas ng Diyos. Ikaw, hindi mo kayang masaktan siya. Pagkatapos ng pagsasalita ay tumingin ang magandang babae kay Cao Tian, hindi bagay sa kanila, kung meron ka, puntahan mo lang ako, kung lalaki ka, hayaan mo na lang sila. Hayaan mo sila, ito ay isang biro, kung babae ka, pwede mo silang bitawan pagtapos mong matulog, kung lalaki ka, just get under my crutch and I'll let them go. Napayuko naman ang lalaking ito nang makita ang exotic na kagandahan, kaya natural na lalo siyang naging mayabang. Sa isang kisap mata lang nadagdagan ang mga kondisyon na dati ay sobra-sobra. Galit na sabi ng exotic na dilag, wala kang kahihiyan. Diretsyong sabi ni Han Chen, napatigil. Lang si Han Chen, sa katunayan, napakaraming ordinaryong lalaki ang nakakita ng ganito. Pagkakita sa ngiti ni Han Sanchen, agad nagalit si Cao Tian, damn you, what the hell are you laughing at? Tumingin sa kanya si Han Sanchen at mahinang sinabi, natatawa ako sa iyong pagiging tanga. Galit na galit si Cao Tian, damn it, I originally asked you to get under me, but you are so fucking ignorant. I have changed my mind now. Bukod pa sa pagkuha mo sa ilalim ko ngayon, kailangan mo ring sumailalim sa akin,
You have to call me Grandpa 80 times, otherwise, I will break your legs. Tumingin si Han Sanchen kay Cao Tian na parang tulala. I think there is something wrong with your brain, and you have been as the Zhou families too long, and suddenly you can lift your head, so medyo mayabang ka. Panipi, pinapakilala mo kung gaano ka kahanga-hanga mula sa simula hanggang sa wakas, naisip mo na ba na baka mas maganda pa ako sayo? Napakatanga mo, hindi mo man lang tinatanong kung sino ako, at naglakas loob kang manggulo. Pagkarinig nito ay parang natauhan din si Cao Tian na parang nabaliw na siya, at subconsciously nagtanong, who the hell are you? Panipi, you're nothing. Di ba sinabi lang ng ginang na nakikisama si Joe yung sa mga nagtitinda ng mga exercise level ng Diyos kamakailan? Naisip mo na ba na baka siya yung nagbebenta ng exercise na yon? Mahinang paalala ni Su Yingxia sa gilid. Natigilan si Cao Tian at tumingin kay Han Sanchen, siya. Yung nagtitinda ng skill level ng Diyos. Ha 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 ha. Fop, beauty, are you fucking trying to laugh me to death? Hindi mo man lang ba tinitingnan ang mga birtud niya, karapat-dapat ba siya? Sa totoo lang, kilala ko ang taong nagbebenta ng mga kasanayan sa antas ng Diyos, gusto mo akong lokohin at managinip. Sumimangot si Han Sanchen, talaga. Alam ba niya na kilala mo siya? Damn, of course he knows. Naniniwala ka ba na maaari ko siyang payagan na lumapit sa anumang oras at pasabugan ang iyong mga ulo? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!